Para ano po. Okay. Tayo ng lahat ay tumayo. So, stand up please, iko. And let us open our Bible in the book of 2 Timothy. 2 Timothy. Ito, 2 Timothy. Nandiyan po kayo. Ito, 2 Timothy. Ito. Dapat sa Philippines. 2 Timothy. Chapter 4, verse 10. Down to verse 17. 2 Timothy chapter 4, verse 10 down to verse 17. Nandiyan na kayo, si Paul? Amen. Amen. Sabi ng Bible in verse 10, magkaroon po tayo ng salit-salitang pagbasa. Basahin ko po sa verse 10 at kayo po sa verse 9 at sabay-sabay tayo sa verse 17. Okay, sa verse 17. Okay, sabi ng Bible, ni Apostle Paul, sa sulat niya kay Timothy in verse 10, For Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens, to Galatia, Titus, unto Dalmatia. Only Lord is with me. Take Mark and take him with me, for he is profitable to me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. In verse 17, all together begin. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Let us pray. Panginoon, salamat po ng maraming once again this morning. Help us, Lord, as we study your word. Give us wisdom and understanding. Patuloy na bigyan po ang bawat isa ng tenga na handang makinig, puso na handang makinig, at patuloy na bawat pag-aaralan namin ay talaga nang matutunan po namin makatulong sa aming po spiritual na buhay. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, we now take your seat. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Okay, tayo mag-aaral po ng salita ng Diyos. Muli, magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. At it's good to be here. Amen. At wala pong ibang pinakamasayang bagay na pwede natin gawin ngayong umaga kundi mag-aral po ng salita ng Diyos. Tama po ba? Sabi ng Bible po dito, pag-aaralan po natin, ulit, what does a pastor need? What does a pastor need? Okay, so natapos po yung October. So of course, month of October, I can celebrate po yung Pastor's Month Appreciation and I appreciate yung mga nag-initiate para i-appreciate po yung pastor po ninyo. Amen, mga kulit? At actually, yung mga last Sunday, nag-initiate yung mga juniors, hindi ko alam na meron pa sila mga drama-dramang ginagawa, mga young people. Sabi ko, maiksi lang ang preaching natin ng Sunday. Yung pala, meron pa silang pahapon. May skit pa silang ginawa para for the pastor's appreciation. Ang gagaling nilang magdrama. Hindi lang mga pang-adik, mga sangga, no? At anyway, salamat po sa Panginoon, amen? At tapos meron pang, may video presentation pa silang ginawa. Problema, hindi gumana. Pwede ngayon pa. Mamaya na. Sabi ko siya, para hindi naman sayang yung effort ninyo, sa Sunday na lang yan. Wala na tayong time. Dahil nagmamadali tayo anniversary. Amen? Meron tayong anniversary na dinaluhan. Okay? But this morning, we will study about what does a pastor need. Ano ba ang kailangan ng isang pastor?
Amen? Of course, pag pinag-usapan ang pangangailangan ng pastor, hindi naman pwedeng sabihin ng pastor na wala siyang kailangan. Tama? Hindi naman pwedeng sabihin ng pastor ninyo, hindi, okay ako, wala akong kailangan. Sinungaling po ako pag sinabi ko wala akong kailangan. Kayo, wala ba kayong kailangan? Ha? Wala ba kayong kailangan? Meron. Ano ako, superhero? Ano ako, may power, pag kailangan ko, magagano lang ko, lalabas na? Tama ba ko rin? So, tanda natin, lahat tayo may pangangailangan. Pero the main point here, what does a pastor need? Amen? Kaya dito, pag-aaralan natin, ano ba talaga yung kailangan ng pastor? Kailangan ba ng pastor ng sasakyan? Kailangan ba ng pastor ninyo ng Innova na ZAL na 299? Ha? Pwede. Na color mint green. Tapos gusto ko yung driver ay foreigner yung may-ari. Tama? Kailangan ipagawa niyo muna lahat bago ibigay sa akin. Hindi. Kailangan ng pastor ng sasakyan? Siguro inisip natin, pwede, kailangan. But, yun ba talaga yung hinahanap ng isang pastor para magpastor? Naunawan po ninyo? Is that the reason para magpastor kailangan may sasakyan? Kailangan ba ng pastor na maraming pera, maraming support mula po sa miyembro para magpastor? Kailangan po ba yun? Siguro sasabihin natin, yes, kailangan. Pero is that the reason kung bakit ako magpapastor at maglilingkod kasi malaki yung support nyo sa akin, malaki yung binibigay nyo sa akin? Yun ba yung reason ko para lang maglingkod sa Panginoon? Tandaan ninyo, wala pa kayo dito, nandito na ako. Amen mga kapatid? At bawat isa sa inyo, alam ko ang mga buhay ninyo. Alam ko paano kayo nagsimula. Alam ko paano kayo sinusundo ko pa nga kayo eh. Nung nandito, sinusundo ko kayo. Kahit mainit, kahit malayo, may pinagpapala kayo ng Diyos, may mga sasakyan kayo. Magagandang mga buhay ninyo. Ang sinasabi ko, hindi pera ang dahilan kung bakit ako nagpapastor dito. Amen mga kapatid? Dumating ako dito parang pambing. Kahit anong mga damo dyan na pwedeng kainin, kakainin. Amen po ba bakit? Yun yung panawagan ng Diyos. Kasi nakakalungkot lang maraming mga pastor na nagiging wrong motive, nagiging wrong yung reason, nagiging wrong yung purpose why they are serving the Lord. Amen mga kapatid? Amen po ba? So what does a pastor need? Number one, a faithless commitment. A faithless commitment. Amen po ba mga kapatid? Before everything else, before materialism, before ano man yung mga bagay na yan, ang katotohanan, ang kailangan ng pastor ay yung mga miyembro of faithless commitment in their especially number one, in prayers. Tama? Yun ang kailangan ng pastor, hindi ko kailangan ng mga material na bagay ninyo. Sa mga secondary na lang yan. Ang kailangan ko sa inyo, ipanalangin ninyo ang pastor ninyo. Amen? Yun yung faithless commitment. Yun yung maging commitment ninyo na dapat hindi mawala, hindi manghina, hindi lumipas. Yung kayo ay patuloy na manalangin sa gawain ng Diyos, manalangin sa lingkod ng Diyos, manalangin sa pamilya ng lingkod ng Diyos, manalangin sa pastor na niregalo ng Diyos sa inyo. Amen mga kapatid? Yun yung isa sa kailangan ng pastor. Ano yun? Panalangin ng miyembro. Amen po ba? Amen. Baka naman marami na sa inyo hindi na nagpipray sa pastor nyo. Amen? Huwag nyo kakalimutan nyo sa prayer list ninyo, ipanalangin ang pastor ninyo. Amen? Kasi marami ng mga pastor nawawala sa ministry. Na out of focus sa gawain ng Diyos. Bumabagsak sa kasalanan. Nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya it is your responsibility as a members of this church, as a church, as a congregation, na huwag ninyong kalilimutan, ipanalangin lagi ang pastor ninyo. And I'm telling you, kami na pastor nyo at family, hindi kayo nawawala sa prayer list namin.
Amen? At hindi lang kami basta nagpe-pray. Nagpe-pray kami, specific talaga kung ano yung kailangan ng bawat miyembro. Yan ang prayer namin lagi. Kami, to be honest, nagpe-pray kami kay Sister Evelyn. Alam mo, prayer namin, mabuntis na siya. Alam mo, baby na sila. Specific talagang prayer namin pag nagpe-pray kami. Amen po ba mga kapatid? Oo. Nagpe-pray kami. Nagpe-pray kami kay Sister Maggie na totally gumaling na siya. Lahat kami nagpe-pray. Nagpe-pray kami kay Brother Darwin, pagkabuo na. Sabi ng Panginoon, binigyan ko na nga ng mahabang buhok yan eh. Sinira lang yan. Hindi na lang ibabalik. Mag-feed na lang daw kayo. Tama? So, the point is this. Kami po ay nananalangin sa bawat isa. So, ano ang kailangan ng pastor? Una, a faithless commitment in prayers. Amen? Panalangin, mga kapatid. Napaka-importante ng panalangin. Amen? Lalo na sa lingkod ng Panginoon. Not only in prayers, but also faithless commitment in participation. In participation. Amen? Na kung saan, kung meron mang isang kailangan pa ang pastor, mga kapatid, yung bawat mga miyembrong marunong mag-participate sa bawat gawain po ng Panginoon. Amen. Amen po ba mga kapatid? Na kapag meron tayong ministry, mag-participate tayo. Meron tayong gawain, mag-participate tayo. Yun yung kailangan ng pastor, yung mga miyembrong marunong mag-participate. Amen? Marunong makibahagi o nakikibahagi. Amen po ba mga kapatid? Kumbaga sa gera, hindi yung mga umaalis. Hindi yung mga nang-iiwan. Tama? Kung laban sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Not only participation. Number 3, ito kasama dito siyempre, a faithless commitment in pastoral care. Amen? Ito walang masama po dito, it's biblical. Tama? Minsan magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa lingkod ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Magkaroon tayo ng pagmamalasakit mga kapatid sa pastor na binigay ng Diyos. Amen po ba? Kaya minsan, salamat po sa Diyos sa mga nag-i-initiate. Amen? Kahapon, merong nagbibit-bit dito ng 25 kilos na bigas. Sabi ko, kanino yan? Sa akin daw. Oo. So, bit-bit ni Brother Rex sa'yo. Binibit-bit niya 25 kilos para bibigyan kami bigas. Oo. Manager po ito. Manager po yan. Pinagbibit-bit ko lang ng bigas. Ha? Salamat na lang sa Diyos, naligtas ng tao na ito. Pag hindi ko ito naseran, kaya rami na. Pogi eh. Kasi huwag ka magmamana dyan sa tatay ma, kapogi lang nanay ma. Na? Hindi ito nakakilala sa Panginoon. Ano ang buhay ito? Baka nagbabasura na rin dito sa Rilis. Diba? Pero, sinyaga ko. Sineran ko. Pinautis mo. Di ko naman nabago ang buhay, naayos ang pamilya. Ngayon, dati nakatira lang sila sa Rilis. Sinusunod ko magsimba dito. Yung asawa niya, mukhang espasol lang dati. Diba? Tama? Sinusunod ko lang sila magsimba sila. Because of their faithfulness, the Lord bless them. Amen. Diba? Ngayon, isa sila dito sa buwan na maraming mga pangpahan dito. Diba? Pinagpala ng Panginoon. Ang punto ko mga kapatid, salamat sa Diyos na isa sa mga nag-i-initiate, diba? Minsan pag pupunta ko kay Brother Cleo, pag uwi ko, may dala akong isdang tilapia. Pag pupunta sa mga bayan ng mga miyembro, pinag-mimirienda ko. Salamat sa Panginoon, amen? Kaya, lalo pag pinagkakape ako, may kaping barako pa yan. The point, ang sabi dyan, yun yung minsan kailangan ng pastor. Hindi naman kailangan ng pastor ng malaking bagay na ibibigay mo sa kanya. Hindi ko naman kailangan ng malaking, well, kung yun yung out of your great love, tama, out of your love, walang problema doon. Pero ayaw kong mamilit, ayaw kong mag-push
na kayo magbigay sa akin ng something na labag sa kalooban ninyo. Ibato ko pa sa inyo yan. Tama po mga kapatid? Kailangan yung galing sa puso ninyo. Amen po ba? Kaya, salamat po sa Panginoon sa mga, even sa mga simple things. Amen? May nagbibigay ng sabon kasi di na daw ako naliligo. May nagbibigay ng toothpaste, di na daw ako nag-toothbrush. Oh, hindi yan. Amen mga kapatid? Minsan, maliliit na bagay, pero minsan, kasama yan sa pastoral care at nagiging blessing yan sa likod at pamilya ng pastor. Amen? Tama po ba? Hindi naman kailangan malaking halagang ibigay nyo sa pastor nyo. Hindi po ganun. Tama? Nagsimula kami sa wala, natuto kaming wala, kahit mawala, maglilingkod kami sa Panginoon. Tama? Wala naman na umaayos na support dito sa church. Diba? Wala naman umaayos na support dito. Salamat na lang minsan nag-initiate yung mga mothers. Pag last Sunday of the month, nagkakaroon sila ng commitment. Minsan 20-20 o no. Minsan umabot din ng 1,000, minsan 1-1. Nakakatuwa, nag-initiate sila. Wala naman akong maayos na support dito sa church. Magre-reklamo ba ako? Bakit di nyo ako masuportahan? Magre-reklamo ba ako? Bakit wala akong support sa inyo? O bakit wala akong natatanggap sa inyo? Ako ang pastor ninyo. Hindi ako kailanman ginawa yun, mga kapatid. Tama? Amen po ba mga kapatid? Dahil ang prinsipyo ko, kahit walang support galing sa inyo, magpapastor ako. Dahil ang great provider na kinikilala ko, ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Yun yung great provider na kinikilala ko na ang Panginoon nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Tama po ba? So sabi diyan, pastoral care, a faithless commitment, huwag tayo magsawa, amen? Mag-initiate, minsan, kahit sa simple things, maliit na bagay, yan po'y nagiging blessing sa likod ng Panginoon. Amen po mga kapatid? Nagiging blessing. At yan yung kailangan ng pastor. What does the pastors need? A faithless commitment. Yung mga commitment na dapat hindi nagbabago. Hindi po ano. Amen? It means continuous. Amen? Number 2, not only a faithless commitment, but also a fruitful congregation. A fruitful congregation. Amen? Yan ang kailangan ng pastor. Ano yun? Yung mga miyembro na nagbubunga. Makikita natin, mga kapatid, it must be growing. Dapat ang church lumalago. Amen? Yan ang kailangan ng pastor. Tandaan ninyo, yes, maganda na lumalago ang offering natin. Yes, maganda na lumalago yung mga material na meron sa atin. But in spite of that, merong importante na yun. Yung tayo ay lumalago sa ating spiritual na buhay. Amen po mga kapatid? It nonsense, bigyan mo ko ng pera, makita ko yung buhay mo, hindi ka naman lumalakad sa Panginoon, sa'yo na yung pera mo. Amen mga kapatid? Dahil nagpastor ako, hindi para sa pera, nagpastor ako para gabayan kayo sa inyong spiritual na buhay. Amen mga kapatid? So, it must be growing. Dapat lumalago. Amen? Habang tumatagal sa church, nakakatuwa sa isang pastor, makita niya yung mga miyembro na lumalago sa kanilang spiritual na buhay. Hindi ba nakakatuwa yun? At yun talaga yung goal namin, yun talaga yung desire namin to see everybody na lumalago sa Panginoon so that pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, masumpungan niyang bawat isang lumalago, nagtatapat, nagpapagamit, naglilingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid? It must be growing. Not only it must be growing, but also it must going. A faithful congregation must be go. Ibig sabihin, marunong humayo. Amen mga kapatid? Ibig kong sabihin, marunong magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Tama? Amen po ba? Yung pinaka-importante. Kaya sabi ko, maraming opportunity para makapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Nasa trabaho, kung kayo nagtatrabaho, i-share ninyo yung gospel sa mga katrabaho ninyo. Kung kayo po yung estudyante, i-share ninyo yung gospel sa mga ka-estudyante ninyo, sa mga kaklase ninyo. Amen? Gamitin ninyo kung nasaan man kayo. Tama? Kung kayo nasa bahay. Tama mga at kayo mga chismosa. Gamitin niyo pag-chismosa ninyo, i-share niyo yung gospel. Tama mga kapatid?
ang sinasabi ko, yung mga bagay na yun ay magiging way para magbunga tayo. Tama po ba mga kapatid? It must be a fruitful congregation. Dapat lumalago, umahayo. And not only that, a fruitful congregation. Makikita po natin, mga kapatid, giving. Amen? Marunong magbigay. Ang pagbibigay naman po, ito lagi natin pinag-usapan. Ang pagbibigay, yan po yung nasa Bible. Amen? At ang pagbibigay, galing yan sa puso. Kaya lang sinasabi, huwag kayong magbibigay sa Panginoon nang napipilitan kayo. Sa inyo na yung pera ninyo. Huwag kayong magbibigay na masama ang loob ninyo. Huwag kayong magbibigay na nangihinayang kayo. Dahil ang pagbibigay, kasiyahan yan galing sa puso. Amen po ba mga kapatid? Naunawaan po ba ninyo? Kailangan, natututo rin tayo magbigay. Isa yan sa paraan upang sa ganun, magbunga ang congregation, magbunga ang church, matuto tayo magbigay. At bawat binibigay natin, mga kapatid, yan po ay para sa gawain ng Panginoon. To sustain yung ating po mga pangangailangan dito po sa church. Amen mga kapatid? Sa mga basic na kailangan, di ba? Sa mga outreaches natin, tama, sa mga gawain natin. Amen? O pag yung pastor ninyo, magbabayad sa akin, hindi naman pwedeng walang pang gasolina. O, tama? Nung gusto magtutulak ako. Ang pangit naman kung magbibisikleta ako. Ang pangit lalo pag kung gagamitin pa yung motor ni Mayora. Naku po, ayaw kong gamitin yun. Amen mga kapatid? Nagmumuha akong delivery driver. Nakita yung motor ni Mayora, ni Sister Carmen, parang Shopee ang dating. Nilagay yung bubong na gano'n. At nihira mo lagi yun, pag bibili ako, may ayaw mo na gano'n. Nagmumuha akong Shopee rider. Di ba? The point is, di ba, pupunta pa sa'yo sa gawain ng Panginoon, pupunta sa bill. Kailangan, may pang gasolina. Ibig sabihin, yung mga binibigay natin, bibig na yan. Yan ay para sa gawain ng Panginoon. Amen mga kapatid, kaya lagi tinuturuan ko kayo magbigay. Kasi kapag hindi tayo natutong magbigay, hindi tayo natututo. Tama? Lalo na kung miyembro ka ng church, matagal ka lang dito sa church. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin natututunan magbigay, may problema sa iyo. Amen po mga kapatid? Kasi ang pagbibigay, parte na po yan ng ating pagiging miyembro dito sa church. Parte na po yan ng isang buhay kristyano po natin. Tama po ba? Amen po ba? Eh bakit yung iba pag nagbigay masaya? Oh. Tapos ikaw, hindi ka na nga nagbigay. Tanong ka pa ng tanong. Hindi ka na nagbibigay, reklamador ka pa. Kasi lumayas ka dito. Amen mga kapatid? Ang sinasabi po natin, isa po yan para maging fruitful congregation. Amen? Dahil the more na matutunan natin magbigay at matutunan natin magbigay para sa Panginoon, marami pa tayo mahabot na kaluluwa. Lalo na, amen? Sa pagbibigay natin, hindi lang yun, yung mga commitment natin. Tama? And also, I just want to remind everyone, yung mga commitment natin para po sa mission. Tama? Meron tayong mga pastors na sinusuportahan dito sa church natin. Tama? Amen po ba mga kapatid? So, malaki yung responsibility natin. May mga sinusuportahan tayong mga pastors. Monthly, nagsisend tayo ng mga support sa kanila. Amen? And as of now, nakikita ko mga kapatid, ilan-ilan na lang nag-involve. Yung iba, napabayaan na nila yung commitment nila. Pero, mga kapatid, gusto lang i-remind, ibalik natin. Kasi meron tayong mga pastors na sinusuportahan. Amen? Tama? 200,000 monthly support nila. Hindi po. Pero, just to be a reminder mga kapatid, yan po yung isa sa mga ministry natin dito. Meron tayong partnership sa mga iba't ibang mga pastors. Amen? Amen po ba mga kapatid? Sa NASU po, nagsusupport tayo doon. Tama mga kapatid? Oo. Ibig sabihin po, commitment natin yan. Amen? Commitment natin yan. Kaya minsan, kapag hindi natin nakukuha yung commitment natin sa mission fund natin, kinukuha natin sa general fund.
Bakit? Kailangan nating ibigay yung commitment natin sa mga missionary, sinusuportahan natin. Bakit? Commitment kasi natin yun. Tama po ba? At bawat kaluluwang nadadala nila sa Panginoon, meron tayong bahagi po doon. And I'm telling you, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? So, as fruitful congregation. Lastly, last na lang. What does a pastor need? Not only a faithless commitment, a fruitful congregation, but lastly, listen to this, a faithful companion. Amen? A faithful companion to those people who love the Lord and not the world. Amen? Kaya dito kung babasahin natin yung verse 10, anong sabi niya po ni Apostle Paul dyan? Anong sabi niya kay Timothy? Ang sabi niya, for Demas had forsaken me, having loved this present world. Amen? Si Demas, mga kapatid, he was a preacher. Siya laging kasama ni Apostol Pablo na nangangaral, naglilingkod, kahit saan pumunta si Pablo, kasama niya. But the problem, sabi ng Bible dyan, sabi ni Apostol Paul, si Demas, iniwan na ako. The reason, having loved this present world, na out of focus siya. Amen mga kapatid, kaya ngayon yung sinasabi ko sa inyo, ang pastor ninyo, napaka-importante ng prayer ninyo. Amen mga kapatid? Dahil ayaw kong dumating yung araw na ako ma-out of focus sa gawain ng Diyos, ma-out of focus doon sa ministry na ko'y nagkatiwala ng Panginoon, at mamuhay ako dito sa karangyaan ng mundong ito. Tama po ba mga kapatid? Eh dito nga si Demas, siya po'y kasama ni Paul, nangangaral, nagpipreach, pero ano sabi? Nasilaw siya sa mga bagay ng mundo. Minahal niya yung kasalukuyang mundo. At iniwan po siya. Iniwan niya si Apostol Pablo. Amen mga kapatid? A faithful companion. Those who love the Lord and not the world. At yun po yung kailangan ng pastor ninyo. Yung mga miyembro na matapat, nagpapagamit, mga miyembro na handang magsakripisyo, mga miyembro handang maglingkod, at hindi mga miyembro na namumuhay sa karangyaan, mga miyembro na namumuhay sa kamunduhan. Amen mga kapatid? Yan yung kailangan ng pastor. Tama po ba? Kaya nga sabi niya sa verse 11, sabi niya, only Luke is with me. Ano sabi niya? Take Mark. Dalhin mo si Mark. Ano sabi niya? And bring him with thee. Sama mo si Mark. For he is what? Profitable to me for the ministry. Sabi niya, isama mo si Mark. Dahil siya'y kapakipakinabang sa gawain ng Panginoon. Alam niyo ba, kapatid? Yan ang kailangan ng pastor. Ano yun? Yung mga anak ng Diyos nakapakipakinabang sa ministry. Amen mga kapatid? Kaya minsan nakakalungkot lang, minsan maraming mga tao, maraming mananampalataya na kung saan ay pag lumalayo sa Panginoon, lumalayo sa church, lumalayo sa gawain ng Panginoon, of course, nalulungkot kami. Akala niyo ba hindi kami nalulungkot? Akala niyo ba hindi kami nasasaktan? Akala niyo ba hindi kami nangihinayang na kayo ay mawala sa gawain ng Diyos, mawala sa paglilingkod, mawala na kasama namin na masaya na nagtitipon sa gawain ng Diyos? Amen mga kapatid? Pero tandaan ninyo, ang paglayo ninyo sa Panginoon, it is your decision. Ang paglayo ninyo sa gawain ng Diyos ay pasariling pagpili ninyo. Ano magagawa namin kung gusto niyo lumayo sa Panginoon? Ano magagawa ko kung ayaw niyo na maglingkod sa Panginoon? Ano magagawa ko kung ayaw niyo na magpagamit sa Panginoon? May magagawa pa ba ako? Amen mga kapatid? Ang magagawa ko lang is to encourage you na try na i-reach kayo ulit, ibalik kayo sa Panginoon at magtapat ulit sa Panginoon. Para ulit, sama-sama ulit tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. Amen mga kapatid? Kaya sabi diyan, a faithful companion. Those who love the Lord and not the world. Amen? So sana mga kapatid, yan ang kailangan ng pastor. Amen? Kaya ito lagi tatandaan ninyo.
Pag pastor's appreciation, salamat sa mga minsan nagbibigay. Pero alam nyo, for me, na-appreciate nyo ako, yung makita ko kayo na lumalakad sa Panginoon, okay na sa akin yun. Amen mga kapatid? Okay na sa akin yun. Makita ko kayo nagtatapat, makita ko kayo naglilingkod, makita kayo nag-church, makita ko kayo nagpupuri, okay na sa akin yun. Yun yung magandang i-appreciate, pastor's appreciation. Amen mga kapatid? Pero kung meron naman kayo ibibigay, tatanggapin ko naman. Alam nga yung tatanggihan ko. Diba? Tatanggihan ko yun, nandiyan na yun. Tama mga kapatid? Pero the point is to see every Christian, every members in this church na lumalakad sa Panginoon, sapat na yun. Amen mga kapatid? Sapat na yun para makita ko kayo na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Not only love the Lord, not the world, but also a faithful companion, those who loyal. Amen? Loyal to the work of God. Yung mga mananampalatayang hindi iniiwan yung gawain ng Diyos. Amen? Hindi yung mga Kristiyanong magaling lang sa simula. Pagdating sa kalagitnaan, umaalis na. Hindi yung mga Kristiyanong magaling lang sa una. Pag nakaranas na ng problema, ayaw na. Hindi yung mga Kristiyanong magaling lang sa simula, matapat. Pag nakaranas lang ng konting pagsubok, ayaw na. Nakakaya naman mga kapatid. Amen po mga kapatid? Nakakaya naman. Bakit? Pag ba kayo umalis sa gawain ng Diyos, wala na bang problema? Kapag ba kayo umalis sa church, wala na bang problema? Kapag ba kayo umalis sa paglilingkod sa Panginoon, wala na bang pagsubok? Wala na bang problema? Sometimes, baka doble pa. Do you understand? So, faithful companion, those who loyal in the work of God. Yan ang kailangan ng pastor. Amen? Yung lagi nandyan sa likuran ng pastor. Amen? Na kapag meron mga gawain dito sa church, lahat involved. Pag meron tayong mga activities, lahat involved. Meron tayong mga ministry, lahat involved. Amen? Yan ay sinasabi din, mga young people natin, yung mga juniors natin, kapopogi ng mga yan. Kagaganda ng mga yan, mga tamad lang. Sisipahin ko yung mga yan. Kaya sinasabi lagi sa mga yan, pogi naman yung mga tamad lang. Ha? Ito tayo sinasabi, di ba? Habang nandito kayo, ako magtuturo sa inyo. Bakit tuturuan ba kayo ng teacher ninyo? Tuturuan ba kayo ng kaklase ninyo? Hindi. Amen mga kapatid? O. At yung mga magulang ninyo, ako, sesermonan ko kayo. Tama mga kapatid? Ibig kong sabihin, kapag merong ministry, merong gawain, tulong-tulong. Ha? Hindi yung pag may fellowship dito, kawawa yung mga senior citizen, sila pa yata naghuhugas ng pinggan. Kawawa yung mga PWD, sila pa yata naghuhugas ng pinggan. Yung mga tatay ninyo, sila pa yata. Tapos yung mga young people, wala yung mga young people. Nandun sila sa promise yan. Doon sa aircon. Nakapulong lang sila sa aircon. Sarap pa sa sampay. Ha? Kasi tatanda ninyo, yung bagay na yan natututunan. Amen? Para kahit saan kayo pumunta, kahit nasa ibang bahay kayo, marunong kayo magpusa. Ha? Tama? Oo. Kung sa bahay ninyo tamad kayo, dito din tamad. Amen mga kapatid? Para kahit nasaan man kayo, natututunan ko kasi yan. Talalangyan yan. Pag kayo lumaging tamad kayo. Oh. Amen mga kapatid? Tapos pag, di ba, naintindihan po ninyo? Natututunan yan. Tama? Ibig sabihin po mga kapatid, lahat tayo involved. Amen? Oh. May naghuhugas, may nagwawalis. Kasi kapag ang isang gawain, kapag ilan lang yung nag-involve, mabigat. Matagal. Pero lahat kapag pumilos, may nagwawalis ka agad, may nag-ayos ng upuan, may naglinis doon, may naghugas doon. Ang bilis, malinis ka agad. Naintindihan niyo mga kapatid? Oo. Kaya mga young people natin, talagang namang ano yan. Walang likong di nakakaservon sa akin yan. Okay, loyal in the work of God. Amen? Hindi lang yun, yung sa gawain ng Diyos. Amen?
mga young people, habang bata pa kayo, dahil sinasabi, lagi kayong magkaroon ng panahon para sa Panginoon. Ha? Amen? Sabi ko, di ba? Nagkaroon ng ilang araw ng pasok? 3 weeks. Anong pinagagawa ninyo sa bahay nyo? Sakit sa ulo sa magulang. Ano pa? Ha? Sayang yung pagkakataon. Dahil ko sinasabi, amen? Dapat pumunta kayo dito sa church. Di ba? Yung mga tumutugtog, lalo kayo nag-practice. Pumunta kayo dito sa church. Tama? I-enhance ninyo yung mga pwede ninyong matutunan. Amen mga kapatid? Sayang. Tama? Kailangan i-prove natin. Okay, loyal in the work of God. Yan yung kailangan ng pastor. Yung mga mananampalataya na kung saan. Kahit anong laban, nananatili sa gawain ng Panginoon. Amen? Kahit may problema, kahit may pagsubok, tuloy pa rin sa gawain ng Diyos. Yan yung mga masarap kasama sa ministry. Tama? Amen mga kapatid? Sabi mo si Pablo, kasama niya si Dimas, iniwan niya. Amen mga kapatid? Marahil si Dimas nagkaroon lang ng magandang sasakyan, iniwan niya na si Pablo. Marahil si Dimas nagkaroon lang ng magandang cellphone, iniwan na si Apostol Pablo, nasilaw sa mga bagay ng mundo. Tama? Kaya ito lang yung sinasabi, kahit anong blessing materially ang meron kayo, huwag kayong aalis sa gawain ng Diyos. Lalo kayong magtapat, lalo kayong magpakumbaba. Dahil naniniwala tayo lagi sa prinsipyo ng Bible. Amen? Ang sabi ng prinsipyo kay Job, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis. Tama mga kapatid? Amen po ba? So, kahit anong blessing yan, still, magpakumbaba sa gawain ng Diyos. Amen? Diba? Nakaranas na ng problema. Nakaranas na ng pagsubok. Sabi pa ni Apostol Pablo mga kapatid, not only to those who loyal in the work of God, but also to those who live for God. Amen? O living for God. Yung mga miyembro na nabubuhay para sa Diyos. Tama? Saan tayo nabubuhay ngayong umaga? Saan tayo nabubuhay? Nabubuhay ka pa ba para sa Panginoon? O baka nabubuhay ka na dahil para sa sarili mo? Baka nabubuhay ka na lang dahil sa sarili mong kagustuhan. Nabubuhay ka na lang dahil sa sarili mong pangarap sa buhay. Amen mga kapatid? Ang kailangan ng pastor, yung mga namumuhay para sa Panginoon. Amen? Mga namumuhay para sa Panginoon. Ang sabi niya Apostol Pablo dyan, mga kapatid, dito sa verse, verse 14. Isipot sa verse 14. Ano sabi niya? Alexander the coppersmith, ano sabi? Did me much evil. Diba? Nag-mention siya ng name. Sabi niya si Alexander daw, the coppersmith, sabi niya, siya talagang gumawa ng masamang bagay sa aking buhay na hindi makalimutan ni Pablo. Meron ba mga coppersmith, Alexander, sa buhay ninyo? Na yung mga taong gumawa ng mga masasamang bagay sa buhay nyo. Mga masasamang bagay na na-experience nyo sa kanila. Ano sabi dyan? The Lord reward him according to his works. Ang sabi ni Pablo, Diyos na lang ang maggaganti kung anong ginawa niya sa akin. Amen mga kapatid? Sabi dyan, of whom we thou were also, for he had greatly stood our words in verse 16. At my first, sabi niya, answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray that God that it may not be laid to their charge. Amen? Kung baga sabi ni Apostol Pablo dito, wala nang nanatili sa akin. Amen? Wala nang, yung mga kasama ko, iniwan na ako. Yung mga kasama ko, nambuhay sa mundo, at hindi na nabuhay para sa Diyos. Pero ano sabi ni Pablo mga kapatid? Ano sabi niya? Verse 17. Notwithstanding, the Lord stood with me. Alam nyo, kami mga pastor, yan ang kalakasan lagi namin na mayroong Panginoon.
Amen? Na kahit mawala yung mga tao, ano sabi ng Biblia diyan, ang Diyos ay tatayo kasama ko at palalakasin ako, that by me the preaching might be fully known and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Amen mga kapatid, ibig sabihin, hindi siya huminto. Kahit maraming mga taong ginawa siya ng hindi maganda, mga taong umalis, mga kasama niya, ano sabi niya? Nandiyan pa rin ang Diyos kasama ko. Mangangaral pa rin ako ng salita ng Diyos sa mga hintil upang makarinig sila ng kaligtasan. Amen mga kapatid? Kaya sabi ko dyan, anong kailangan ng pastor? Yung mga mananampalatayang namumuhay para sa Diyos. Amen? Living for God. Lastly, what does the pastors need? A faithful companion, those who love the Lord and not the world. Those who loyal in the work of God. Amen? Those who live for God. And lastly, those who leading others to Christ. Yan yung mga kailangan ng pastor, mga kapatid. Ano yun? Yun doon mga miyembro nag-aakay ng kaluluwa para sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya ito, wala yung sinasabi, huwag niyong ipagmamalaki sa akin kung anong nagawa niyo sa buhay na wala naman kayo sa kalooban ng Diyos. Tama? Huwag niyong idadali sa akin, mga young people, pag kayo pinagmala, pupunta dito si Rainier, pupunta dito si Ken, naka Rolls Royce, tapos si Ken, hawak-hawak yung payo ng Rolls Royce. Nasasabi sa akin, Pastor, pwede po bang ipalbalis yung bago kong sasakyan? Pupo pa sa inyo yung payo. Tama? Hindi ko kailangan ng mga material na bagay, mga kapatid. Huwag niyong ipagmalaki mga bagay na meron kayo o mga abot ninyo na kayo naman hindi namumuhay para sa Panginoon. Hindi ako interesado dyan. Mas interesado ako, makita ko kayo naglilingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kung materialistic ako, sige, dito. Sige, bigay nyo lahat. Yung sasakyan ng yung Innova, ay lumana yung bigay. Di ba? Tama mga kapatid? Pero hindi. Lagi natin tatandaan. Ito lagi tinuturo ng Panginoon sa akin, mga kapatid. Ang ministry is not about materialism. Ministry is not about money. Ministry is about building lives. Ministry is about leading others to Christ. Amen mga kapatid? Lagi panalangin natin, di ba? Lalo sa mga kabataan natin, sa mga young people natin, sa mga juniors natin, lagi nating panalangin sa mga yan na sila walang problema, maging successful sa buhay, pero naglilingkod sa Panginoon. Pero dumadaan pa rin, nandun pa rin sa tamang landas na kalooban ng Panginoon. Amen mga kapatid? Tama po ba? Kaya kayo, ano ba, maging manager, maging doktor, maging kung ano maging mga profession ninyo, tapos wala naman kayo sa kalooban ng Diyos, pupunta kayo dito, magsilayas kayo. Di ako interesado. Di ako matutuwa kahit naging doktor ka. Di ako matutuwa kahit natapos ka ng pag-aaral mo. Mas matutuwa pa ako kung makita ko, naglilingkod ka sa Panginoon. Naintindihan ko ninyo ako, yan ang kailangan ng pastor. Hindi pera, hindi material, hindi mga bagay na na-achieve ng miyembro. Ang pinaka-concern ng pastor, yung kayo, makita kayong naglilingkod sa Diyos, makita kayong nagtatapat sa Panginoon, makita kayong lumalago sa Panginoon, makita kayong nag-involve sa gawain ng Diyos, makita kayong nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, makita kayong lumalakad sa tamang landas para sa Panginoon, makita kayong nananalangin para sa lingkod ng Panginoon, makita kayong nagtatapat, nag-involve, naglilingkod, gumagawa at lumalago sa inyong spiritual na buhay. Yun yung pinaka-concern. Alam mo bakit ako nagpasok? Ang hirap nga ng pinasok ko eh. Sinayang ko yung dating maganda kong buhay sa showbiz. Diba? Sinayang ko yung magandang yung sweldo ko doon, milyon. Sinurrender ko lahat yun. Parang totoo.
pumunta ako ng South, walang kakilala. Tama? Tapos, dumating pa kayo. Ang sasakit nyo pa sa ulo. Iba-ibang mga ugali ninyo. Tama mga kapatid? Pare-parehas pa kayo ng ugali? Hindi. Diba? Iba-iba kayo ng mga ugali. Isipin nyo, kayo magulang, ang mga anak ko iba't ibang ugali. Di ba? Minsan ang hirap i-handle. Ang mas mura ko, dami-dami ninyo. Pero, ina-adjust ko lagi ang sarili ko para lang lahat kayo maabot sa mga pangangailangan nyo. Naintindihan nyo mga kulit? Amen? Na sinuko ang sarili naming kagustuhan para matulungan kayo maabot sa mga kagustuhan ninyo sa buhay. Amen po mga kulit? Na sinuko ang pangarap namin para matulungan kayo maabot ang mga pangarap ninyo. Nakita nyo anong sakripisyo ng pastor? Amen mga kulit? Iba't iba kayo ng ugali, iba't iba kayo ng pinanggalingan, iba't iba kayo ng mga kung ano-ano. Di ba? Pero, kailangan pa rin abutin ng bawat isa yan. Bakit? Ayun yung trabaho ng pastor eh. Amen mga kapatid? Naintindihan niyo po ba? Yan ang trabaho ng pastor. Na kung saan, pinaka-concern, matulungan kayo, lumago, magpagamit, matutong mag-akay ng kaluluwa. Amen? Na laging i-emphasize sa inyo, sa inyong mga isipan, kung merong pinaka-importante sa mundong ibabaw na ito, hindi pera, hindi material, hindi mga bagay-bagay, ano yun? Ang Diyos. Amen mga kulit? Ang Diyos. Dahil walang halaga ang lahat ng bagay na meron sa atin kung wala tayong Diyos na kinikilala. Amen mga kulit? Yun ang pinakamahalaga. At makita ko kayo, naglilingkod sa Panginoon. Amen? After 5 years, makita ko yung mga young people. Praise the Lord. Amen? Marahil yung iba, makapagtrabaho sa ibang bansa. Ganun talaga ang ministry. Amen po ba? Hindi ko naman kayo control. Hindi ko naman kayo kinokontrol o dinidiktahan kung anong magiging buhay ninyo. Kayo lang Diyos nakakaalam. Di ba? No, hindi natin masabi, mga young people, makapagtrabaho abroad. Di ba? At least doon, maglingkod pa rin sa Panginoon doon, mag-make church doon, mga ganun ba? Masaya kami na nagpapatuloy. Tama mga kapatid? Masaya kami na makita kayo na continuous pa rin yung inyong paglago spiritual. Amen mga kapatid? What does a pastor need? A faithful companion. Amen? Hindi ko kailangan ng sakit sa ulo. Hindi ko kailangan ng matigas sa ulo. Hindi ko kailangan ng backslider. Hindi ko kailangan ng namumuhay sa mundo. Ang kailangan ko, matapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid? Bakit? So that pagbalik ng Panginoon, masumpungan tayong matapat. Amen po mga kapatid? Masumpungan tayong matapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Ang buhay minsan lang, sabi ni James. Amen? Life is short. Minsan lang, wala nakakaalam. Hindi ibig sabihin, Krisyano ka, hindi ibig sabihin na ka ng Diyos, sasayangin mo yung buhay mo. Niligtas ka ng Diyos with a purpose. And I believe that purpose is to give glory to God. Amen? Ibalik mo pa rin yung lugod, pagpupuri sa Panginoon. Amen? So, leading others to Christ. So, kailangan matutunan natin mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Akayin natin. Parents, yung mga anak natin, akayin natin sila sa Panginoon. Ibig sabihin, ano po pastor? Invite sila sa church, hindi yun. If you have the opportunity, tell them about the Lord Jesus Christ. Amen mga kapatid? Yung mga magulang, di ba? Yan yung mga malaking responsibility natin. Yung ipaunawa natin sa mga anak natin na sila'y makasalanan, kailangan nila ang Panginoon Jesucristo. Tama po ba? Because there is, there is nonsense. We give everything to them, pero hindi natin naibigay yung pinaka-importante na yun, yung kaligtasan. Amen mga kapatid? Yung pinaka-importante po sa lahat, leading others to Christ. So what a pastor did? Again, ang pinaka-kailangan ng pastor, a faithless commitment, a fruitful congregation, and a faithful
companion. It's not about materialism. It's not about money. It's not about anything in this world. Higit sa lahat, ang pinakakailangan ng pastor, makita kayo lumalakad para sa Panginoon. Amen mga kapatid? At yun yung kasiyahan po namin. Yun yung katuwaan po namin. Bakit? Yun yung binigay ng Diyos na trabaho sa amin. Tama po ba? Amen mga kapatid? Kung pera lang ang pag-uusapan, aalis ako dito, magtatrabaho ako para magpapera. Tama? Totoo, ang pastor, butas ang bulsa. Pero magulat kayo, butas ang bulsa, hindi naubusan. Biyaya ng Diyos. Amen mga kapatid? Butas ang bulsa. Ay, nakakakain din naman ako ng 3 beses sa isang araw. Minsan nga, 5 beses pa eh. Nakakapagkape din ako ng 8 beses sa isang araw. Oh. Tama mga kapatid? Oh, biyaya ng Panginoon. Tama po ba? Kaya what does a pastor's need? Tayo po ay magtapat sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, ang tanong, kaya niyo bang ibigay yung pangangailangan ng pastor ninyo? Kaya niyo bang ibigay yung kailangan ng pastor ninyo? Hindi pera, hindi material, hindi mga bagay. Ang sinabi dito, ano sabi doon? Yung faithless commitment, yung maging fruitful congregation, at yung maging faithful companion ng pastor ninyo. Amen? Kaya niyo bang ibigay yun sa pastor ninyo? Dahil yung mga bagay na yun, yun ang higit na kailangan ng pastor ninyo. Amen? Na tayo lahat ay sama-sama magpagamit, maglingkod, magtapat sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya kung lahat ay tumayo, tayo manalangin sa Panginoon this morning. Let's pray. Dakilan naming Diyos na banal at makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa umaga nito for reminding us about what does a pastor's need. Na minsan, it's sad to say, marami mga pastor na nagiging wrong purpose while they're serving you. Pero Panginoon, naunawaan ko po, ang kailangan ko, hindi po mga material. Ang kailangan namin, yung faithless commitment ng mga members. Yung kanilang fruitful congregation. Yung sila'y magbunga, sila'y lumalago, sila'y natututo. And also a faithful companion. Na sila'y makakasama ko, makakasama namin. Nagtatapat, naglilingkod, nagpapagamit, hanggang dumating po kayo. Kaya this morning, members, habang ating mga ulo natin, mga mata na kayo, are you willing to give those 3 points this morning to your pastor? Yung faithless commitment, yung fruitful congregation, and also yung a faithful companion. Na kaya mong ibigay, mangako sa Diyos, Panginoon, hindi ko iwanan yung pastor ko. Maglilingkod akong kasama niya. Panginoon, kahit anong mangyari, mananatili ako sa gawain ng Diyos. Panginoon, kahit may mga pangangailangan kami, hindi ako magdadalawang isip na kung may pangangailangan sa gawain ng Panginoon, mag-i-involve ako. Panginoon, kahit may problema, pagsubok, hindi ako aalis. Dahil naunawaan ko, Panginoon, kung ako'y may pinagdadaanan mabigat, alam ko, meron ding mabigat na pinagdadaanan ng pastor namin. Kung meron kami mga pangangailangan, alam ko, may pangangailangan din ng pastor namin. Kaya, Panginoon, naunawaan ko po kung bakit ako nilagay niyo dito sa church. Hindi para maging makasarili. Hindi para mamuhay ng mga bagay na meron ako. But to support my pastor. To pray for my pastor. To pray for the family of my pastor. Na mag-involve ako, Panginoon. Magtapat. Kasama ng aming pastor. Kung yan ang panalangin mo ngayong umaga, you may come
May ka-commitment this morning. Kaya niyo bang ibigay yung faithless commitment? Kaya niyo bang maging fruitful congregation? Kaya niyo bang maging faithful companion ng pastor ninyo? Dahil yan ang kailangan ng pastor ninyo sa buhay ninyo. At yan ang kagalakan. Yan ang katuwaan ng pastor ninyo. Yung makita kayo, makita ang bawat miyembro, makita ang bawat mga nanay, mga tatay, mga dalaga, mga kabataan dito sa church na naglilingkod, nagpapagamit, makita na lumalakad sa tamang landas. Yan ang katuwaan namin. Kaya niyo bang ibigay? Amen. Amen. Sige po. Make a commitment this morning. What does a pastor say? Bago lahat, yung spiritual na buhay. Dahil kami, tinawag kami ng Panginoon, hindi para gawin na kung anong gusto namin gawin, hindi para kung anong mga naisip lang namin. Naniniwala ko, tinawag kami ng Diyos, tinawag ko ng Panginoon dito, para makasama po namin kayo maglingkod sa Panginoon. Alalayan kayo maglingkod sa Panginoon. Alalayan kayo lumago sa Panginoon. Alalayan kayo na kung saan ay sa inyong spiritual na buhay. Mga kabataan, tulungan kayo maabot ang mga pangarap ninyo na hindi kayo nakawala sa church. Tulungan kayo na maabot ang mga pangarap ninyo sa buhay na hindi kayo nawawala sa ministry, hindi kayo nawawala sa gawain ng Panginoon. Yan ang trabaho ng pastor. Hindi para hanapin kung anong matatanggap sa miyembro. No. Kundi para ibigay sa inyo ang makakatulong sa inyong spiritual na buhay. Kaya you should thank the Lord. Hindi ko tinataas ang aking sarili, mga kapatid. Hindi ko tinataas ang aking pamilya. Pero kami, kilala niyo po kami. Kami yung mga taong lahat pwedeng isuko para lang sa inyo. Isusuko na lang namin, kaya pa namin ibigay para sa inyo. Kung may mga problema kayo, gagawa kami ng paraan para masolusyonan, para matulungan kayo. Yan kami, mga kapatid, kilala niyo kami. Hindi kami mga pastor na sakim. Hindi kami pamilyang makasarili. Hindi kami pamilyang materialistic. Dahil tinuruan kami ng Diyos. Maging mapagpakumbaba. Maging makontento sa buhay. Na naunawaan namin, nilagay kami ng Diyos dito. Hindi para itayo ang aming mga sarili, kundi para maglingkod. Tulungan kayo. Sama-sama tayo maglingkod. Magtapat sa Panginoon. Turuan ang bawat isa na namin maging mapagpakumbaba. Yan kami, mga kapatid. Kaya salamat po sa Panginoon, sa mga miyembro na minsan nag-i-initiate kahit simpleng bagay, kahit kaunting bagay. Salamat po. Na-appreciate po namin yung mga yan. But behind that, ang pinakapanalangin namin, yung makita kayo na bawat isa sa inyo na lumalakad sa Panginoon, nagtatapat sa gawain ng Diyos, anuman ang marating niyo sa buhay, na hindi ninyo makalimutan ang Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po ng marami. Salamat po sa inyong paalala. And we thank you, Lord, for this time that you've given to us. We thank you, Lord, for the message that you shared to us this morning. Nawa, ito po'y nakatulong sa amin. Nawa, ito po'y naging pagpapala sa mga kapatiran na patuloy, sama-sama kami maglingkod, magtapat, at walang aalis, anuman ang harapin, anuman ang pagsubok, sama-sama po kami maglingkod bilang isang iglesia. Salamat po, pagpalain po bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. You may now take your seat.